So magandang araw po sa inyong lahat mga kapalarista. Grabe, mainit na mainit ang survey talaga ngayon ha. Etong survey na to nagpapakita na marami sa mga Pilipino ay matitino. At konti lang yung mga bobo ha, konti lang yung mga bobo. At konti lang rin yung mga walang pakialam na mga walang pakialam sa politika. Yan. Etong survey na to, dito makikita kung ilan sa mga Pilipino ang matitino, ilan yung bobo, at ilan yung mga walang pakialam. Ha? Etong survey na to ay legit to ha. Hindi ito hocus-pocus, hindi ito hausyaw ha. Yan, yan pag-uusapan natin. Pero bago tayo magsimula ha, kung bago ka lamang sa aking YouTube channel, Palarista, please subscribe na po muna para mahaba-haba pa po ang ating mapag-uusapan. So eto na ha, may lumabas na bagong survey. At etong survey na to talagang iyakan yung mga tanga dito na DDS. Iyakan talaga. Hindi nila matanggap na maraming mga Pilipino matitino at konti lang sila mga bobo ha. Ano ba tong survey na to? Eto kasi yan. Eto yung survey ng Okta Research. Ang tanong dyan, kung pabor ba kayo na dapat harapin ni Sara ang kanyang impeachment? At yan ang resulta. 74% ng mga Pilipino ang pabor na harapin ni Sara impeachment niya. Ibig sabihin, itong 74 na to, matitino. Mga matatalino. Mga gumagamit ng utak. At yung mga hindi naman pabor, yung mga ayaw, 21% na lang. So, ito yung mga tanga, mga bobo, mga siraulo, mga hindi masyado nakapag-aral, at hindi gumagamit ng utak. Yan, 20% yan, mga DBS yan. At yung mga walang pakialam ay 4%. Konting-konti na lamang po yan. So, kung titingnan natin, base dito sa survey na to, talagang dapat ituloy ng Senado at wag nilang hokus-pokusin ang impeachment dyan sa Senado. Kasi kapag hinukus-pokus nila, itong 74% na mga Pilipinong matitino may mga utak, may mga pag-aaral, magagalit dyan sigurado sa Senado, sa mga senador natin. Ha? Kasi pag pinatay nila ang impeachment, sigurado, yari sila dyan, di ba? Kaya etong survey na to, nagpapakita itong survey na to na ang taong bayan ay nakabantay talaga dito sa impeachment ni BP Sara. Nagpapakita rito na yung mga tao ay may pakialam sa nangyayari sa politika dito sa atin. Sino nga ba naman kasi ang hindi? Di ba? Kasi kapag wala kang pakialam sa politika natin, ibig sabihin parang wala kang pakialam sa magiging takbo ng buhay ng mga anak ninyo at ng mga apo ninyo. Kasi bakit? Yung mga politiko natin ang nagpapaandar ng Pilipinas. Yung mga politiko natin ang nagdadala ng Pilipinas sa ibang mundo, sa ibang bansa pala, di ba? Kung ang pagiging presidente natin hindi marunong mag-English, paano na? Di ba? Paano na kung bobo sa English yung magiging presidente natin, di ba? Di ba? Isipin nyo. Kaya itong impeachment ni Sara talagang napakahalaga. Napakahalaga sa bawat Pilipino. Lalong-lalo na sa mga Pilipino na may pakialam na bumoto diyan sa 74% na yan. Yung mga 74% na yan, yan yung mga Pilipino na gusto nila malaman kung ano ang katotohanan. Kung may ninakaw ba si Sara, kung magkano ba ninakaw ni Sara, kung saan niya ba dinala yung mga ninakaw niya, at yung mga pagbabanta niya kay President Bongbong Marcos, gusto ng mga Pilipino na to, dapat sagutin niya. Kasi di ba, ang tapang-tapang niya magbanta, ang tapang-tapang niya magsalita, di ba? Ang galing-galing niya mag-ingay-ingay sa social media, tapos hindi niya kayang harapin. Kaya itong mga Pilipino na bumoto, 74%, saludo tayo dyan. Pinapalakpakan niya mga Pilipino na yan kasi syempre, alam nila ang tama at mali. At kabaliktaran naman yan dyan sa 21% ng mga bobo. Yan 21% na yan mga bobo yan. Alam natin, mga tanga yan. Mga siraulo. Mga hindi gumagamit ng utak, kasi mga hindi masyadong mga nakapag-aral. Meron dyan mga nakapag-aral, mga nakatapos, kaso bobo. Diba? Dyan mo makikita ang pagkakaiba ng 74% sa 21%. Diba? Kaya kayo mga politiko, dyan, lalong-lalo na dyan sa Senado, wag na wag niyong tatangkain talaga na patayin ng impeachment. Kasi mamamatay ang political career nyo kapag ginawa nyo yan dahil hindi na kayo iboboto ng mga Pilipino. Yang 74% na yan, malaki-laki yan. Huwag nyo pong babaliwalain yan. 74% yan, madaming boto po yan. At kapag tinarantado nyo ang impeachment dyan sa Senado,
Malamang talaga sa alamang, tapos ang political career ninyo. Di ba? So mga kababayan ha, palakpakan po natin ang Okta Research sa maganda at credible nilang survey. Hindi gaya ng iba, mga hausaw-hausaw, focus-focus. Di ba? So mga kababayan ha, hanggang dito na lang. Huwag niyo po kalimutan, please subscribe po dito sa ating bagong YouTube channel para mas mahaba-haba pa po ang ating pagsasama. So hanggang dito na lang. Salamat.